Simulan na natin ang kwento ni Paing. Walang eksaktong taon, lugar ng Guimaras. Paing anak, gumising ka na dyan. Samahan mo raw ang iyong lolo. Maglilinis lang kayo ron sa lumang bahay niya. Wala kasi siyang ibang makasama eh. Ang tatay mo naman nandun na sa bukid. Maghanap buhay pa yun. Wika ng kanyang inay. Tugong wika naman ni Paing. Sige hunay, ako nang sasama kay lolo. Pagliligpit lang ho ako ng pinaghigaan. Madaling isinaayos ni Paing ang kanyang banig, pati na rin ang kanyang kumot. At saka lumabas ng kanilang bahay upang hanapin ang kanyang lolo. Sa kadahilanang doon na rin mismo naninirahan ang kanyang lolo sa kanilang tahanan. Maagang namayapa ang kanyang lola at dahil sa nag-iisa na lamang ito sa kanilang tahanan, kinuha na ito ng kanyang itay upang sila na mismong mangalaga hanggang sa lubusang pagtanda nito. Maya-maya pa sa kanyang paghahanap, nasipat niyang nandudoon ang kanyang lolo sa may labas ng tahanan. Nakaupo ito sa may duyan habang kanina pa palang naghihintay sa kanya. Bungad na wika pa ng matanda habang papalapit siya roon. Pasensya ka na apo, naabala ko pa ang paghimbing mo. Tugong wika naman ni Paing sa matanda habang nakangiti ito. Wala ho yun lo, ikaw pa ho ba? Malakas ho kayo sa akin eh. Pagtatakang tanong pa ni Paing sa kanyang lolo. Sa kadahilanang noong nakaraang araw lamang ay nanggaling na sila roon upang linisan ang lumang bahay nito. Lo, di ba ho kakalinis lang rin natin nung nakaraan? Bakit parang napapadalas naman ho yata? Sambit na wika naman ito sa kanya na. Alam mo naman na po, na yun na lamang ang naiwang alaala sa akin ng iyong lola. Hindi ko maaaring pabayaan ang tahanang iyon. Kahit na nga ba uugod-ugod na ako. Sa kadahilanan ang lahat ng aming alaala ay nandoon. At isa pa ay meron akong naiwang kaibigan doon na araw-araw na naghihintay sa akin. Kaibigan ho? Wala naman ho yatang naiwang ibang tao ron. Sa ilang taon ho nating pabalik-balik para maglinis eh. Wala naman ako nakita ni isang tao para manirahan doon. Unang-una masukal yung paligid ng bahay ninyo. Tapos may naglalakihan pang mga puno. Lalong-lalo na yung puno ng mangga. Alam mo lo bakit parang kinikilabutan ako kapag napapadaan ako sa manggang yun? Ay nako iho. Marami ka pang hindi nalalaman. 25 ng edad mo ngayon. Pero parang bata ka pa rin kung umasta. Wala kang pinagkaiba sa tatay mo. Pero hindi natin alam kung matitipuhan ka ng kaibigan ko. Sa bagay, bata ka pa lamang noon. Kamuntikan ka ng malaglag sa manggang iyon. Mabuti na lamang at may umalalay sa iyo upang hindi ka lubusang lumagpak sa lupa. Naalala mo pa ba iyon? 6 na taong gulang ka pa lamang noon nang sinubukan mo umakyat sa malaking punong yon para kunin ang bunga. Wala na ho akong maalala lo. Sino naman ho ang umalalay sa akin? Halika na at magtungo na tayo sa lumang bahay. Hindi na sinagot ng kanyang lolo Ato ang kanyang tanong. Kaya naman nagpatuloy na sila sa paglalakad patungo sa lumang bahay. Maya-maya pa'y nakasalubungan nila ang kanyang pinsan na si Tatong. Habang may daladala itong tirador na kanina pa palang naghahanap ng ibon na maaari nilang maiulam. Sambit na wika pa ng kanyang lolo Ato nang masipat itong si Tatong. Nako Tatong, yang tirador mong yan. Baka naman ang tamaan mo'y alaga ng mga engkanto rito. Mahihirapan akong pakiusapan sila kung sakaling pasakitan ka ng mga iyon. Itago mo na nga yung tirador mo. Matagal-tagal na rin akong hindi nang gagamot. Baka hindi ka kagad maulian kapag pinasakitan ka ng mga yan. Sambit na wika naman ni Tatong
sa mga sinabing yun ng kanilang lolo. Lolo Ato naman, wala pa ho kaming pang-ulam eh. Kaya nga ho naghanap ako rito ng ibon. Itigil mo na yan at sumama ka na lamang sa amin. May mga gulay pa roon na nakatanim sa lumang bahay. Yun na lamang ang pitasin mo. At dalahin mo sa inyong tahanan upang may maiulam kayo. Kesa paslangin mo ang mga ibong gumagala rito. Alam mo naman sigurong may mga buhay sila. At maliban sa ating mga nangangalagang mga tao sa ibon, may mga elemento ring nangangalaga sa kanila. Kaya mag-iingat ka. Baka ikaw naman ang gawin nilang ibon. Hindi naman po siguro mangyayari sa akin yun, Lo. At saka nandyan naman ho kayo para gamutin ako. Halika na Tatong at wag nang matigas ang ulo mo. Pinagsasabihan ka na nga ni Lolo, di ba? Tingnan mo yung mukha mo. Unti-unti na nagiging mukhang ibon. Dahil sa panghuli mo sa kanila. Oo na nga pinsan, sasama na nga ako sa inyo eh. Marami ba talagang gulay dun sa lumang bahay ni Lolo? Bakit parang wala naman akong makita nung pagpunta natin dati, di ba? Puro damo lang nakita ko ron eh. Hindi ko rin alam. Yun ang sinabi ng matanda, di yun na lang paniwalaan natin. Kesa manghuli ka ng ibon dyan. Hindi ka ba nakukonsensya? Bakit naman ako makukonsensya? Ibon lang naman ang mga yan. Kaya tagal-tagal ko nang nanguhuli ng ibon dito eh. Isa pa, malaking tulong yun sa amin. Kapag walang-wala kaming pang-ulam. Kunting kaalaman lang patungkol kay Lolo Ato. Isa siyang dating magaling na manggagamot sa kanilang lugar. Subalit dahil sa lubusang tumatanda na ito, pinagpahinga na ng kanyang mga anak upang manatili na lamang sa tahanan nila Paing. Ngunit ni isa sa kanyang 3 supling ay walang pinamanahan ng kanyang kaalaman. Sa kadahilanang ni isa umano sa mga yon ay walang kakayanan upang tanggapin ng kanilang espiritu ang lahat ng ipapamana ni Lolo Ato. Sa madaling salita ay hindi kakayanin ng kanilang katawan ang mga usal na maaaring ipagkaloob ng matanda. Sinubukan niya umano iyon, subalit nagtatamo lamang ang mga ito ng matinding pagkahilo, gayon na rin ang pagsusuka na kung saan ay hindi kinakaya ng kanilang katawan. Kaya naman magpahanggang sa ngayon ay wala pa rin napapamanahan itong si Lolo Ato. Maliban na lamang sa kanyang napipisil, walang iba kundi si Paing. Sa kanilang pagdating sa lumang tahanan, imbis na kumuha ng gulay itong si Tatong, nakita nito ang maraming bunga ng mangga kung saan inaya pa itong si Paing na gamitin ng tirador para tiradurin ang bunga ng manggang yun. Patutsyadang wika pa nga nito kay Paing habang inihila ito patungo sa malaking puno. Sige na Paing, alam ko namang magaling ka sa tirador eh. Di mo nga lang ginagamit. Diba nung mga bata pa tayo? Yung lata nga eh, kapag tinitirador mo, mas mabilis mong natatamaan kesa sa akin. Huwag mo na nga akong inuuto Tatong. Alam mo namang pinagbabawalan tayo ni Lolo na kunan ng bunga yan. Di ba napapalo pa nga tayo nun? Gusto mo yata magalit sa akin si Lolo eh. Manguha ka na lang kaya ng gulay. Di ba yun naman ang pinunta mo rito? Wala ngang mga gulay. Hindi ko nga rin alam kung saan yung sinasabi ni Lolo eh. Tanungin mo kasi. Hindi yung mangga yung pinagdidiskitahan mo. Pati ako ipapahamak mo pa. Nakakapangasim kasi yung mangga. May dala pa naman akong asin dito. Ano Paing? Titiradurin ko na yan. Bahala ka nga dyan. Tutulungan ko na lang si Lolo maglinis ng lumang bahay. Sumunod na si Paing sa kanyang lolo sa loob ng lumang bahay. Pagdating niya roon, nakaluhod ang kanyang Lolo Ato habang nagdarasal ito ng hindi niya maintindihan. Kinuha niya na lamang ang walis tambo na nakalagay sa may gilid. At dahan-dahan siyang naglilinis roon habang pasulyap-sulyap sa kanyang lolo sa ginagawa nito. Ang tahanang iyon ay yari sa kahoy, sa wali ang dingding, samantalang ang bubong naman ay yari sa pawid. Sambit na wika pa ni Paing. Ang dami na kagad sapot ng gagamba rito.
Ang akala ko ba may kaibigan dito si Lolo? Bakit hindi man lamang maglinis rito? Sa bagay luma na rin kasi ang bahay na to. Talagang pinamamahayan na ng mga insekto. Pero kakaiba rin ang tahanang ito. Para bang hindi siya pangkaraniwan. Maya-maya pa sa patuloy na paglilinis ni Pahing, may kumalabog sa labas ng tahanan at sa kanyang pagkakatansya. Nanggaling iyon sa malaking puno ng mangga. Nagmamadaling tumayo ang kanyang lolo. Lumabas ito ng tahanan at nakitang walang malay si Tatong. Subalit itong si Paing naman ay nagpatuloy lamang sa kanyang paglilinis sa loob ng tahanan. Sa pag-aakalang, may pumatak lamang na malaking sanga ng puno hanggang sa marinig niya ang boses ng kanyang lolo na tinatawag ang kanyang pangalan. Paeng, magmadali ka. Lumabas ka na muna riyan. Tulungan mo akong buhatin itong si Tatong. Napakatigas kasi ng ulo ng batang ito. Sabi nang wag kukuha ng bunga ng mangga. Nagmamadaling nagtungo roon si Paing habang nagtataka sa kung anong nangyari kay Tatong. Bakit ho siya nakahilata, lo? Ano hong nangyari kay Tatong? Huwag ka na munang magtanong. Tulungan mo na muna akong buhatin siya rito. Ipasok natin doon sa loob ng bahay. Malamang ay nagalit sa kanya ang kaibigan ko. Ayaw kasi nung pinapakialaman ng punong ito. Sino ho ba kasing kaibigan, lo? Muling nanahimik ang matanda sa mga oras na yun habang pinagtutulungan nilang buhatin itong si Tatong at inihiga sa may sahig. Maya-maya pa'y nagusal ang matanda at tinapik lamang sa balikat itong si Tatong na muli nang nagising at bumalik sa kanyang dating ulirat. Sambit na wika pa nito habang nagtataka kung bakit nandoon na siya sa loob ng tahanan. Ang sakit ng ulo ko. Bakit nandito na ho ako sa loob? Diba kanina lang nandun ako sa labas? Ikaw na bata ka. Walang kasing tigas ang ulo mo. Sinabi ko na sa inyo, wag na wag ninyong pakikialaman ang manggang iyon. Doon nakatira ang kaibigan ko. Kaibigan, lo? Oo, hindi lang basta-basta kaibigan. Isang matalik na gabay na matagal nang naninirahan dito. Para ho kasing may pumukol kanina sa ulo ko. Tapos parang may naaninag ako kanina. Kalahating tao tapos kalahating kabayo. Tikba lang ang nakita mo. Siya ang matalik kong kaibigan. Ang malaking punong manggang yan ay ang kanyang palasyo. Palasyo ho? Tikba lang? Paano magiging palasyo ang manggang yan? Isang malaking puno lang naman ho yan. Ang hirap ninyong paliwanagan. Palibhasa wala kayo sa mundo ng espiritual. Hindi ninyo maunawaan ang mga sinasabi ko. Ay, mabuti pang hindi ko na kayo isinama rito. Halika rito, Tatong. Humingi ka ng patawad sa punong yan. Bilisan mo. Samahan mo ako, Paing. Paano naman akong hihingi ng tawad dito? Puro puno lang naman ito eh. Si Lolo Ato talaga. Sundin mo na lang ang sinabi niya. Anong may napala ka bang maganda? Sabi ko na sa'yo eh. Mabuti na lang at hindi ako gumaya sa'yo kanina. Dahil kung hindi, baka isa na rin ako sa humingi ng tawa dito. Nang wala namang kinakausap, kung di ang malaking punong ito. Natatawa lamang si Paing habang pinanunood itong si Tatong. Sa kadahilanang pinaluhod pa yun ni Lolo Ato sa kanyang pamamaraan sa paghingi ng tawad. Tapos ka na bang humingi ng tawad, Tatong? Opo, Lo, tapos na po. Pwede na po ba akong tumayo? Halika kayong dalawa rito. Ipapaintindi ko sa inyo ng mabuti. Total ay nasa tamang edad na kayo. Sana naman ay maunawaan ninyo na hindi lang tayong mga taong naninirahan dito sa mundo, pati na rin ang mga elemento. Tulad ng sinasabi ko sa inyong kaibigan ko na naninirahan sa punong yan. Siya ay isang haring tikbalang. Mabuti siya sa mga taong mabuti sa kanya
Subalit kung ang isang tao ay matigas ang ulo, na katulad mo, Tatong, hindi rin siya maaawang saktan ka upang matuto sa maaari mo pang matutunan sa mundong ito. O ano, Tatong? Masakit bang sinasabi ni Lolo? Manahimik ka muna, Paing. Hindi pa ako tapos magsalita. Sa katunayan ay nandito siya ngayon sa aking tabi. Ang tinutukoy ko sa inyong Haring Tikbalang. Nandiyan ho siya, Lo? Bakit hindi ho namin makita? Si Lolo Ato naman, binibiro nyo naman ho kami. Wala naman ho kami makitang tikbalang ngayon. Maliban kanina dun sa bago ako mawala ng malay. Tugong wika pa ng matanda habang kinakausap ang dalawa. Hindi siya basta-bastang magpapakita sa inyo sa kadailan ng hindi pa handa ang inyong ikatlong mata. Hindi katulad kong isang manggagamot na iba't ibang uri ng elemento ang nakikita ko na may mga mabuti at masama na madalas na nagpapakita sa akin. Kung ganun hulo, paano naman ho namin siya makakausap? Kapag handa na kayong dalawa, yun lamang yun. Subalit hindi lahat ay nabubuksan ng ikatlong mata. Nakadepende yon kung gaano kalakas ang iyong espiritual upang makakonekta sa mga elemento. Manatili ka na muna rito, Tatong. Tulungan mo na lamang si Paing sa paglilinis ng bahay. Kukuha lamang ako ng mga gulay na kinakailangan mo. Saan naman ho kayo kukuha ng gulay, Lo? Naglibot ho kanina dyan sa harapan, pati na rin sa likuran. Wala naman hong gulay. Hindi na nagsalita ang matanda. Tumalikod na ito sa kanila at saka nagtungo sa masukal na kagubatan. Tingnan mo yan si Lolo. Ang pupuntahan niyang kagubatan, pinuntahan ko na rin yan. Ni kahit man lang sana dahon ng kamote pwede na eh. O kaya ay papaya. Wala naman akong nakita. Kaya nga binalikan ko na lang yung mangga para pagdiskitahan. Nagpatuloy sa paglilinis ang dalawa hanggang sa makalipas lamang ang ilang minuto. Muling bumalik itong si Lolo Ato na may daladalang gulay at iniabot kay Tatong. Naririto na ang ipinangako ko sa iyong gulay. Maaari ka nang makauwi. Magpapaiwan lamang kami rito ni Paing. Pagtatakang wika pa ni Tatong habang tinatanggap ang mga gulay na ibinigay sa kanya ng matanda. Hindi nito mapigilang magtanong. Sa kadailanang nagpaikot-ikot na siya sa kagubatang yun, subalit wala man lamang siyang nakita. Lo, saan nyo naman ho nakuha ang malalaking ampalayang ito? Pati na rin itong magagandang dahon ng gabi. Huwag ka ng maraming tanong. Umuwi ka na muna sa inyo. Napakamot na lamang ng ulo itong si Tatong habang naglalakad papauwi, dala-dala ang mga gulay. Sambit na wika pa ni Paing kay Lolo Ato. Lo, ano pa hong gagawin natin dito? Nalinis naman na ho namin ni Tatong yung bahay ninyo. Meron pa ho ba kayong ipapagawa sa akin? Apo, nakangiti sa'yo ngayon ang aking kaibigan. Ano ho? Yung tikbalang? Tama ka, Apo. Nandito pa rin siya ngayon. Gusto kanyang maging kaibigan. Yon ay kung pahihintulutan mo. Tugong wika ni Paing sa alok ng tikbalang. Nakakatakot naman ho yata yan, Lo. Bakit naman ho ako? Ang dami-dami naman hong taong pwede niyang maging kaibigan. Isa pa ho, wala akong kakayanan para makita siya. Paano ko siyang makakausap? Siya na raw umano ang bahala sa iyo. Ang pahintulot mo lamang ang kinakailangan niya upang makapasok siya sa iyong panaginip hanggang sa harap-harapan na siyang magpakita sa iyo. Di bali na lang siguro, Hulo? Wala ka nang magagawa, Apo. Ako na mismo magpapahintulot sa kanya upang magpakita siya sa iyong panaginip at siya na mismo magbukas ng iyong ikatlong mata. Para nyo naman ho ako ibinenta, Lo. Hindi yon sa ganon. Ang araw na ito'y tatandaan mo, kaya kita niyaya ngayon rito.
sa kadahilanang nakatalaga ang araw na ito upang tuluyan mong malaman na ikaw ang napili ng Haring Tikbalang. Ilang oras pang nakalipas. Niyaya na ng matanda si Paing na umuwi. Subalit habang binabaktas nila ang daan, nararamdaman ni Paing ang pangingilabot sa kanyang braso at mayroon siyang naririnig na para bang yabag ng isang malaking kabayo. Palingalinga niya itong sinisipat, subalit ni Isay wala man lamang siyang makita roon. Hanggang sa hindi niya na mapigilang magtanong sa kanyang lolo. Lolo Ato, may sumusunod ho yata sa atin. Kanina ko pa hong naririnig yung mga dahon na para bang may 4 na pa ang naglalakad sa likuran natin. Lumingon lamang ang matanda kay Paing at saka itong umiti. Muli itong nagpatuloy sa kanyang paglalakad hanggang sa muli na silang makarating sa tahanan. Bungad na wika pa ng kanyang inay sa muli nilang pagbabalik roon. Anak, halina kayo. Tawagin mo ng lolo mo. Kumain muna kayo rito. Sa inaakala ni Paing na pumasok na ang kanyang lolo Ato sa kanyang silid, subalit wala pala ito roon. Patuloy niya itong hinanap hanggang sa matagpuan sa likuran ng tahanan. Subalit nagtataka siya roon dahil para bang may kinakausap ang matanda. Dahan-dahan niya itong nilapitan sa pag-aakalang hindi siya nito napapansin. Sinubukan niya pang magkubli upang pakinggan ang mga sinasabi nito doon sa kanyang kausap na hindi naman nakikita ni Paing. Hanggang sa magwika na lamang ang matanda sa kanya nang, lumabas ka na dyan, Paing. Huwag ka nang magkubli pa. Kanina pa kitang nararamdaman at nakikita ka ng Haring Tikbalang. Siya ang kausap ko ngayon. Huwag kang mag-alala. Malapit na siyang magpakita sa iyo upang matugunan ang nalalapit mong misyon. Wika pa ni Paing habang papalapit sa kanyang lolo. Kala ko pa naman lumayisan ko kayo. Anong misyon ang sinasabi ninyo? Sabihin na ho natin nandyan yung Haring Tikbalang na yun. Pero hindi ho ako interesado, lo. Nakakatakot kasi. Baka kung ano pang mangyari sa akin. Huwag kang mag-alala po. Nandito ako para gabayin ka. Hindi ka mapapahamak, akong bahala sa iyo. Siya nga pala, bakit ka nagtungo rito? Si inay ho. Hinahanap na ho tayo para kumain. Sige, at susunod na lamang ako roon. Kinagabihan, sa hindi inaasahang pagkakataon ni Paing, habang mahimbing itong natutulog sa kanyang silid, pumasok nga sa kanyang panaginip ang tikbalang. Noong una'y malabo pa sa kanyang paningin, subalit ang una niyang naaaninag ay ang ginintoang buhok nito. Sambit na wika pa sa kanya habang hindi pa malinaw ang kabuuang postura. Paing, ako ang iyong kaibigan. Huwag kang matakot sa akin. Magtulungan tayo, katulad na lamang ng ginawa namin ng iyong lolo. Tugong wika pa umano ni Paing sa kanyang panaginip, habang kinakausap ang nilalang na mas mataas pa kesa sa kanya. Paanong magtulungan? Hindi ako interesado. Makipagkaibigan ka na lang sa ibang tao. Huwag na lang sa akin. Hindi rin ako mabuti. Masama rin akong tao. Hindi ka makakapagsinungaling sa akin, Paing. Isa akong elemento at hari ng mga tikbalang. Bata ka pa lamang ay nasusubaybayan na kita. Kaya wala kang may tatago sa akin, Paing. Magtulungan tayo upang manggamot at puksain ang mga aswang. Pati na rin ang ibang mga elementong mapinsala sa mga tao. Ayaw mo ba nun?
Nakakatulong ka sa kanila dahil sa pamamagitan ko at ganoon din sa iyo. Paano naman ako magtitiwala sa iyo? Isa kang tikbalang, tapos ako isang tao. Maaari kang kumuha ng isang ginintuang buhok ko at sa pamamagitan nun, magiging sunod-sunuran ako sa iyo at kung ano ang iyong iniutos ay gagawin ko, subalit sa mabuting paraan. Sigurado ka? Baka naman, nililinlang mo lang ako. Isa akong hari sa aming palasyo. Hindi ako maaaring magsinungaling. Umanlin lang ng tulad ninyo. Kumuha ka ng isang ginintuang buko at pangalagaan mo iyon upang hindi maputol ang ating ugnayan hanggang sa matuloy ang ating misyon. At kapag nangyari yun, araw-araw na akong magpapakita sa iyo sa aking kabuuang anyo. Dahan-dahang inaabot ni Paing ang ginintuang buhok ng tikbalang hanggang sa mahawakan niya ito at maputol sa pamamagitan ng kanyang kamay. Muling sambit pa ng tikbalang sa kanya habang hawak-hawak ni Paing ang ginintuang buhok nito. Simula ngayon, Paing, may ugnayan na tayo. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Bino. Kahit sa anumang oras ay maaari akong dumating kung iyong kinakailangan. Kinabukasan ng umaga, sa pag-aakala ni Paing na walang katotohanan ang nagpakita sa kanyang panaginip, sambit na wika pa niya sa kanyang sarili habang nag-uunat ng kanyang katawan. Wala naman palang katotohanan yung panaginip na yun. Ang akala ko talaga totoo na. Ay, mabuti na lang. Isang kalokohan talaga yung mga tikbalang na yan. Pinagbibibiro lang ako ni Lolo Ato. Siguro ginagawang panakot nila yun nung mga bata pa kami. Siyempre nga naman wala pa kaming muwang noon. Pati ba naman hanggang ngayon? Bibiruin pa ako ni Lolo. Nasa hustong edad na ako at hindi na ako basta-basta maluloko pa. Ngunit habang patuloy na nagbabanat ng kanyang katawan si Paing, nakasarado ang kanyang kanang kamay hanggang sa maisipan niya itong tingnan sa kadahilanang yun ang kanyang ginamit sa pagkuha sa ginintuang buhok ng tikbalang. Dahan-dahan niya itong ibinukas hanggang sa makita niya ang kumikinang na ginintuang buhok ng tikbalang habang gumagalaw ito na animoy may buhay. Ito yung kinuha ko kagabi doon sa aking panaginip. Ibig sabihin, totoong lahat ng yun? Nagulat siya nang biglang nagwika sa kanya ang kanyang lolo na nandudo na sa pintuan ng kanyang silid at nagwika ito ng, "Totoo ang lahat ng yun, Paing. Huwag ka nang magduda sa aking mga sinabi sa iyo. Nakasulat sa banal na aklat na hindi lang mga tawang binuhay rito sa mundo, pati na rin ang hindi nakikitang elemento. Subalit magmula ngayon ay may ugnayan ka na sa kanila, katulad ng kaparaanang ginagawa ko." Nakakagulat naman ho kayo, Lo. Ang tikbalang ho ba na sinasabi ninyo ay ang nagpakilala sa akin si Beno? Siya na nga, iho. Walang iba. Ang hari ng mga tikbalang. Hindi mo pa lubusang alam ang kakayanan niya. Isa siyang malakas na nilalang na kumakain ng masasamang kaluluwa, pati na rin mga elemento. Ano? Kumakain ng kaluluwa? Paano niya hong ginagawa yun? Bata ka pa talaga, Paing. Subalit kinakailangan mo itong malaman. Ang lahat ng uri ng nabubuhay rito sa mundo ay isang enerhiya. Ang pagkain na kinakain mo ay enerhiya. Ang prutas, kahit na namang uri ng pagkain, yun ay nagbibigay lakas sa tao. At ang kaluluwa ay enerhiya rin.
Lahat ng nararamdaman at nakikita mo rito sa mundo ay isang enerhiya. Tulad na lamang ng hangin, nararamdaman mo siya, subalit hindi mo nakikita. Bilang tao, kapag umalis na ang kaluluwa natin sa ating katawan, ang pinapahalagahan mong katawan at buto ay magiging pataba na lamang sa lupa. At ang ating kaluluwa ay maglalakbay sa ikalawang dimensyon. Maaari siyang makasagupa ng mas malakas sa kanya at maaari itong higupin upang gawing pagkain. Depende yon sa kanyang makakasalamuha. Malalim ang usaping ito, iho. Ipagkakaloob ko sa iyo ang libretang ito. Nandito ang kabuuang kaalaman upang ang lahat ng iyong mga katanungan ay madali ang masagot. Itinatago at inilihim ang libretang ito ng mahabang panahon sa kadahilanang maaari itong gamitin sa kasamaan dahil sa lalim ng kaalaman na meron dito, lalo pat nandiyan ang mga tukso. Bilang iyong lolo, gagabayan kita po hanggang sa lubusan mong matutunan ang lahat ng nakasaad sa libreta. Kulay pula ang libretang yun. Iniabot ng matanda kay Paing at pinagkalooban din siya ng maliit na bote. Inilagay niya roon ang ginintuang buhok ng tikbalang. Nilagyan rin ng matanda ng kulay itim na tali ang boteng yun upang gawing kwintas ni Paing na kinakailangan niyang dalahin saan man siya magtungo. Muling wika pa ng matanda habang pinagmamasdan siya nito na tangan-tangan ng libreta at suot sa kanyang leg ang bote na may ginintuang buhok ng tikbalang. Mabuti naman at mayroon ng magmamana ng aking kaalaman. Tumayo ka na rin. Tay, ano hong ginagawa niyo rito? Kay aga-aga nandito na kayo sa kwarto ni Paing? At saka Paing, ano yung hawak-hawak mo? Pati na rin yung nakasabit sa iyong leeg. Tay, ato naman, ipinapasa niyo na ho ba sa aking anak? Baka naman ho magalit niyan si Kaloy. Ipinagpaalam niyo na ho ba sa kanya? Sa katunayan, Telma, hindi pa. Magalit na kayo sa akin kung magagalit kayo. Hindi niyo mapipigilan ang nakatadhana kay Paing. 3 ang naging anak ko. Subalit kahit na anumang pilit ko na ipasa sa kanila, hindi kayang tanggapin ang kanilang espiritual. Ibig sabihin lamang nun ay hindi sila karapat-dapat. Tay, bakit naman ho anak ko pa? Marami naman ho siyang pinsan dyan. Katulad na lamang ho ni Tatong. Pwede naman ho na siyang pagpasahan ninyo at hindi ho ang aking anak. Wala na tayong magagawa roon, Telma. Ang nakatadhana ay nakatadhana. Hindi mo yan kayang pigilan. Sinubukan kong isama si Tatong, subalit hindi siya karapat-dapat at hindi rin siya nagustuhan ng aking kaibigan. Sa mga oras na yun, masama ang loob ng nanay ni Paing dahil sa ginawa ng matanda na hindi man lamang ipinagpaalam sa kanila. Ilang araw ding hindi pinansin ng kanyang nanay Telma itong si Lolo Ato. Subalit wala na rin silang nagawa at hindi na tumutol sa tinatahak na landas ni Paing. Araw-araw na nasa loob lamang ng silid itong si Paing pati na rin ang kanyang Lolo Ato. Nananatili sila roon upang may pagpatuloy ang pagdarasal ni Paing at lubusang malinis ang kanyang sarili. Sambit na wika pa ng kanyang itay nang niyaya na itong kumain. Anak, Tay Ato, kumain na ho muna kayo. Mamaya na ho yung pagdarasal para makapag-isip kayo na mas maayos kapag may laman ang inyong sikmura. Anak, kaya mo ba? Oo naman ho, Tay. Kayang-kaya ho. Hindi ka ba nakakaramdam ng matinding pagkahilo? Wala naman ho akong nararamdaman na ganun, Tay. At saka kabaliktaran ng lahat ng yun. Mas lalong lumalakas ang pisikal ko. Pati na rin ang aking pag-iisip. Hindi ko nga alam kung paano nangyayari yun.
Siguro ay dahil dun sa mga usal na nanggagaling sa libreta. Tapos inaalalayan pa po ako ng aking gabay, ang haring tikbalang po na si Bennu. Mabuti naman kung ganun, anak. Halika na't kumain na tayo. Yayain mo na ang lolo mo. Lumipas pa ang 3 buwan. Naging bihasa na itong si Paing sa kanyang pag-aaral. Isang araw ay muli siyang niyaya ng kanyang lolo. Muli silang nagtungo sa lumang tahanan. At sa kanilang pagdating roon, may pinahukay sa kanya sa ilalim ng silungan na isang baul. Dali-dali niya itong hinukay ayon sa pag-uutos ng matanda. Hanggang sa lumipas ang ilang minuto, bumungad sa kanyang isang baul na may mga nakasulat na letra, at ang mga letrang yun ay may mga nakatagong susing salita na si Lolo Ato lamang ang nakakaalam. Binuhat niya ito at inilabas sa silungang yun upang ipakita sa kanyang lolo. Daglian niya itong tinawag habang nandudoon ang matanda sa loob ng tahanan. Lumabas ang matanda na may daladalang susi ng baul habang nagwiwika ito ng, "Sa tinagal-tagal ng panahon na aking pagpapahinga, muli kong nasilayan ang mahiwagang baul na ito. Paing, hawakan mong susi. Magdarasal lamang ako, at pagkatapos kong magdasal, saka mo buksan ang mahiwagang baul na ito." Sige ho. Magsimula na ho kayong magdasal. Akin na ho yung susi." At habang patuloy na nagdarasal ang matanda, napapansin ni Paing at tila ba umiinit ang susi na kanyang hawak-hawak. Daglian niya itong tiningnan sa kanyang palad, subalit wala naman itong apoy upang maramdaman niya na para ba itong nagbabaga. Nagtataka na lamang siya sa ginagawa ng matanda at kung gaano ba kahalaga ang nilalaman ng baul na yun upang itago niya at pag-ingatan sa ilalim ng silungan. Maya-maya pa'y tumigil na ito sa kanyang pagdarasal. Dahan-dahan ang binuksan ni Paing ang baul at bumungad sa kanya ang kulay pulang tansong punyal. Kasama na nito ang iba't ibang uri ng medalyon na isinama ng matanda sa baul na iyon, sa pag-aakalang hanggang sa kanyang pagpanaw ay wala siyang pagpapasahan ng lahat ng kanyang kagamitan. Muling wika pa nito kay Paing, nakitang-kita sa kanyang mga mata na napupuno ng kagalakan ng matanda sa mga oras na iyon, na para bang nakakita ito ng bulto-bultong ginto sa pamamagitan ng lahat ng kanyang kagamitan. "Ito ang karagdagang kagamitan mo, Paing. Hindi mo ba alam na nanggaling pa ang lahat ng mga ito sa iyong ninuno? Matagal na panahon kong pinangalagaan. Ang akala ko nga ni isa sa inyong lahat ay wala nang magmamana. Subalit nagkamali ako roon, kaya tanggapin mo ang lahat ng medalyon na nandiyan dyan. Lalong-lalo na ang pulang tansong punyal na may mga nakaukit na mahiwagang letra. Gagamitin mo lamang ang tansong punyal na iyan, Paing, sa mga aswang na walang kaubusan, pati na rin sa mga mangkukulam at masasamang elemento. Kargado ang lahat ng yan ng mga dasal. Magmula pa noong unang panahon, kaya naman madali lamang itong buhayin sa pamamagitan ng mga usal na iyong natutunan." Makakaasa ho kayo, Lo, na pangangalagaan ko ang lahat ng ito. Sa tinagal-tagal ng panahon na paglilinis ko rito, hindi ko akalain na may nakabaon palang baul dito sa ilalim ng silong. Bakit to hindi nyo na lang dinala ang mga medalyon sa bahay namin? Pwede naman na doon nyo na lang isabit ang mga ito. Hindi sana siya mas lalong nagmukhang luma. Uwi ka naman ng matanda. "Maaari naman iyon, iho. Subalit ang iniingatan ko ay ang mahawakan ng mga medalyon. Lalo pat kargado ito ng malalakas na usal na kung mahahawakan ng isang normal na tao na walang poder at proteksyon sa kanilang katawan
maaari nila iyong ikabaliw. Kaya pala, hindi rin pwedeng basta-bastang dumampot ng mga medalyon na makikita sa daan dahil baka hindi maaaring kayanin ng katawan. At minsan pa nga, kargado rin ng mga itim na sumpa. Muli nang bumalik ang maglolo sa tahanan nila Paing. Habang buhat-buhat niya ang baul at muling ikinandado ito ng susi na ibinigay sa kanya ng kanyang lolo. Pagdating nila roon, madali niyang ipinasok sa kanyang silid ang baul at pinagsabihan ng kanyang inay at itay na wag iyong pakikialaman kahit na anumang mangyari. Sumang-ayon naman ang kanyang mga magulang upang mapag-ingatan din ang kanilang mga sarili sa nilalaman ng baul na yun. Dumating ang araw ng Martes. Naisipan ni Paing na magtungo sa tahanan ng kanyang pinsan na si Tatong. Sambit na wika pa nito sa kanya sa ilang buwan nilang hindi pagkikita. Oy Paing, pinsan. Ibang-iba ka na ngayon ah. Ano bang kailangan mo? At bakit naligaw ka rito sa bahay namin? Wala naman Tatong. Kakamustahin lang kita siyempre. Pero may pakiusap ako sa'yo. Kung maaari mo kong samahan sa lugar ng poblasyon. Di ba may mga kakilala ka ron? Meron naman pero dalawa lang yun. Bakit ba parang biglaan ka naman yata magtutungo ron? Ano bang gagawin natin doon? May pinapagawa lang sa akin si Lolo Ato. Bilang pinaka-assignment ko raw. May pamilya raw kasi doon na lahi ng mga aswang. At yun yung pinapagawa sa akin ni Lolo. Aswang Paing? Nako, mahirap yata yan. Bakit kinakailangan mo pa akong isama? Ano namang magagawa ko ron? Wala akong may aambag sa'yo na tulong. Yun na nga Tatong. Ang kinakailangan ko ron ay matitirahan. Baka pwede tayong makitira doon sa kaibigan mo. Kahit na 3 araw lang siguro. Dahil yun lamang ay binigay sa akin palugit ni Lolo. Sige na nga. Subukan nating makitira kila Nick. Malapit na kaibigan ko yun ron. Pero wag kang umasa na sigurado na yun ha. Kasi syempre pamilyado na yun. At saka hindi naman kalakihan yung bahay nila. Wala namang problema sa akin. Kahit nga saan lang tayo matulog dun eh. Kahit sa upuan lang pwede na. Aba, talagang desidido ka sa misyon na ibinigay sa'yo ni Lolo ah. Kailan ba tayo magtutungo ron? Kinabukasan din Tatong. Okay lang ba sa'yo? Nako, ang bilis naman. Magpapaalam pa ako kay nanay. Pati na rin kay Tay. Sana lang ipayagan ako para masamahan kita. Inabukasan, natuloy ang dalawa sa pagtungo sa poblasyon. Malayo-layo rin ang kanilang biniyahe. Hanggang sa lubusan na nga silang makarating sa tahanan nila Nick. Dinatna nila itong nagsisibak ng kahoy. Habang ang asawa naman ito ay nag-aalaga ng kanilang 2 anak. Wika pa ni Tatong kay Nick nang muli silang magkita. Nick, ang bilis ng panahon. 2 na kagad ang anak mo. Samantalang ako ni isa wala pa. Paano ka naman magkakaanak? Ni isang nobya wala ka eh. Ikaw talaga Nick. Siya nga pala. Kaya kami naligaw sa bahay ninyo. May gagawing misyon ng pinsan ko dito sa lugar ninyo. Kilala mo naman siguro siya no? Si Paeng. Na parati lang nandoon sa loob ng bahay nila. Oo naman. Kilala ko yan si Paeng. Siguro mga 4 na beses lang ako naligaw sa lugar ninyo. Yun na yung mga panahong binata pa ako. Pero kasi ngayon alam mo na, may mga pinapakain na tayo. Medyo maiba lang tayo ha. Ano bang klaseng misyon ang gagawin ni Paing? Siguro bali-balita naman sa lugar ninyo na may mga gumagala rito hindi pangkaraniwan at walang makahuli sa kanila ni isa. Kaya naman nandito kami ngayon ni Paing upang samaan siya na hulihin ang mga yon. Pero Nick, wala kasi kaming matitirahan eh. Kaya kung sakali lang sana na
kahit 3 araw lang. Hanggang sa mahuli ni Paing ang mga nilalang na yon. Delikado yung gagawin ninyo. May kakayanan ba si Paing? Habang tinitingnan ko siya, parang isang normal lang din na tulad natin. Yun ang akala mo, Nick. Malaki ang pinagbago ni Paing. Hindi na siya tulad ng dati. Ibinigay na kasi sa kanya ni Lolo Ato ang lahat ng kanyang mga gamit at kaalaman patungkol sa espiritual. Kaya yun ang gagamitin niya. Sumang-ayon si Nick na manatili silang dalawa roon ng 3 araw habang isinasagawa ni Paing ang paghahanap sa pamilya ng mga aswang na naninirahan sa lugar na yun na patuloy na nanggagambala. Sa may maliit na balkonahe lamang sila nanatili sa kadahilan ng hindi naman kalakihan ang bahay ni Nick at wala itong silid na maaari nilang pagpahingahan. Kinagabihan, nagsimula nang magmasid si Paing habang kasama ang gabay na haring tikbalang na si Bennu. Patuloy silang naglibot sa lugar na yon upang pakiramdaman kung nasa saan ang mga nilalang. Habang itong si Tatong naman ay naiwan na sa tahanan sa kadahilan ng hindi ito maaaring isama ni Paing upang hindi mapahamak. Maya-maya pa sa kanyang paghahanap, may narinig siyang kahul ng mga aso. Nakaramdam ng kakaiba si Paing at ang lanang ipinadala sa kanya ng kanyang Lolo Ato. Tuluyan ang pagkakaroon ng bula nito sa loob na animoy pinakuluang tubig. Sambit na wika pa ng tikbalang habang kinakausap siya nito patungkol sa nilalang na malapit sa kanila. Paing, nandiyan lamang siya sa paligid na kinakahula ng mga aso. Gusto mo bang ako nang tumugis sa kanya upang hindi ka na mahirapan? Sambit na wika naman ni Paing. Ipaubaya mo na lamang siya sa akin, Bennu. Hindi may sasakato para ng ipinapagawang misyon sa akin ni Lolo. Kung ikaw lamang ang gagawa, hihingi ako sa iyo ng tulong kung kinakailangan. Pero sa ngayon, susubukin ko kung hanggang saan ang kakayanan ko sa ilang buwan na pag-aaral namin ng aking lolo. Ikaw ang bahala, Paing. Nandirito lamang ako sa iyong likuran upang gabayan ka at alalayan. Patuloy na lumapit si Paing sa direksyon kung saan kumakahol ang mga aso. May nakita siyang isang malaking uri ng baboy. Subalit hindi ito pangkaraniwan sa kadahilan ng nasisipat niya ang pangil nito at walang humpay sa pagbula ang kanyang daladalang lana. Madali siyang nagusal na pamuksa sa nilalang na yun. Subalit habang patuloy siyang nag-uusal, bigla na lamang nawala ang malaking nilalang na ikinagulat naman ni Paing. Sa nagpunta yon? Palibasa babaguhan pa lamang ako? Kaya na ninyo kong takasan? Bennu, saan ba siya nagtungo? Naging isa siyang maliit na paniki, kaya hindi mo lamang napansin. Sa direksyong iyon siya nagtungo. Huwag kang magpapadalos-dalos, Paing, dahil alam kong marami sila roon. At malamang ay pain lamang ang isang yun upang hulihin ka sa kanilang patibong. Pinaglalaroan niyo ko, ha? Tingnan natin. Sa mga oras ngayon ay hindi nagaksaya ng pagkakataon si Paing. Sinundan niya ang direksyon na itinuro sa kanya ng kanyang gabay hanggang sa makarating sila sa masukal na kagubatan. Madilim na sa parteng yun at wala ni isang maaninag itong si Paing hanggang sa lumapit siya sa isang puno na pinaliligiran ng mga litaptap. Umuli siya ng isa roon, sabay nihipan nito ng usal upang kanilang maging gabay patungo sa tahanan ng mga nilalang. Muli niya nga itong binitawan at sinundan kung saan ito patungo. Maya-maya pa sa ilang minuto nilang paglalakad, patuloy ang paglakas ng hangin sa lugar na yon hanggang sa may marinig siya ng malalakas na pagaspas
na ang inaakala naman ni Paing ay nanggaling lamang sa mga dahon ng puno. Muli niyang pinakiramdaman ang lugar na kanyang kinatatayuan hanggang sa may biglang bumulusok na malaking ibon patungo sa kanyang direksyon. Sambit na wika pa ng tikbalang. Paing, dumapa ka. Nang marinig pa lamang ni Paing ang boses ng kanyang gabay, mabilis itong dumapa sa lupa hanggang sa maramdaman niya ang malakas na hangin na dumaan sa kanyang katawan at kamuntikan na siya nitong mahawakan. Unang sabak, pinapadapa niyo na kagad ako sa lupa. Pwes mamaya, dugo niyo naman ang dadanak sa lupang ito upang ni isa sa mga tao rito ay wala nang mapahamak. Paing, pahintulutan mong sumanib ako sa iyong katawan upang makita mo ang mga nakikita ng aking mata. Maaari bang mangyari yun, Beno? Oo naman, pahintulot mo lamang ang kinakailangan ko upang buksan kong portal sa iyong ulo. Sige, gawin mo kung kinakailangan. Maya-maya pa, dalawang tinig nang nag-uusap sa katawang yun ni Paing sa pamamagitan ng kanyang tunay na espiritu at ang espiritu ng Haring Tikbalang. Isa na tayo ng katawan, Paing. Maaari na natin silang supilin sa kakayanan ko at kakayanan mo. Ipaubaya mo sa akin ang kanilang kaluluwa at ako nang bahalang humigop noon kapag napaslang mo na sila. At dahil sa kakaibang kakayanan ng tikbalang, nakikita na rin ni Paing kung nasa saan ang mga ito habang nagkukubli sa malalaking puno na nanlilisik ang mga mata. May nasipat siyang 3 lalaki. Papalapit iyon sa kanyang kinatatayuan habang ang mga nandoon sa malalaking puno ay naghihintay lamang ng sinyalis ng nasa ibaba. Sambit pa ng 3 kalalakihang yun na may madungis na katawan at umaalingasaw na amoy. Naramdaman namin ang pagdating mo sa lugar na ito. Subalit parang baguhan ka pa lang. Tama ba ako? Kaya nga sumasandal ka pa sa iyong gabay na tikbalang na nandiyan na rin sa loob ng iyong katawan. Tama ka, mabahong nilalang. Baguhan pa lamang ako. Pero ang pagiging baguhan ko ay kayang pumaslang ng lahat ng tulad ninyo. Paing, bunutin mo na ang pulang tanso at paslangin mo na ang lahat ng yan. Nagugutom na ako. Gusto ko nang higupin ang kanilang kaluluwa upang muling makaramdam ng sobrang pagkabusog. Relax ka lang, Beno. Darating na tayo dyan. Madaling nagusal si Paing at iniihip iyon sa kanyang pulang tansong punyal, gayon din sa kanyang buong katawan at tumingi ng pahintulot sa kaitaasan. Napatnubayan siya at bigyan ng pahintulot na paslangin ang mga nilalang na iyon. Isa-isang tinarakan ni Paing ng kanyang tansong punyal ang mga sumusugod sa kanya, gayon na rin ang kanyang mga hinahabol. Habang ito namang si Beno ay abala sa paghigop ng mga kaluluwa ng mga napapaslang ni Paing. Maya-maya pa nang maubos na nga nila ang mga yon. Ganito lang pala sila kadaling paslangin. Ang inaakala ko ay mahihirapan ako ng sobra. Salamat sa iyo, Beno. Hindi mo ako pinabayaan. Napadigay itong si Beno bago sumagot kay Paing. Salamat din sa iyo, Paing. Matagal na panahon na rin akong hindi nakakatikim ng ganitong kaluluwa. Alam mo naman sigurong matagal nang namahinga sa panggagamot ang iyong lolo. At sa pamamagitan ng iyong katauhan, muli akong nakatikim ng ganitong kaluluwa. Nakakatakot ka naman, Beno. Baka ang sunod mong higuping kaluluwa ko o kaya ay ng ibang tao. Hindi mangyayari yun, Paing. Sa kadailanang kinakain ko lamang
ay ang may maitim na budhi na wala ng puwang sa mundong ito. Mabuti na yung nagkakaliwanagan tayo. Ngayon pa lamang kita nakasama sa ganitong uri ng labanan. Pero masasabi kong mas lalong lumakas ang katawan ko nang sumanib ang iyong espiritu sa aking katawan. Maya-maya pa umuwi na ang dalawa sa tahanan nila Nick. 2:00 na iyon ng madaling araw. Pagdating nga nila roon, mahimbing ang pagkakatulog ni Tatong sa may balkonahe. Madali yung ginising ni Paing upang sabihin tapos na ang kanyang misyon sa lugar na yun at kinakailangan na nilang umuwi sa pagsikat ng araw. Sambit na wika pa ni Tatong habang mumungat-mungat pa ito sa kanyang pagising. Madaling araw pa lang, Paing. Akala ko ba 3 araw tayo rito? Tapos mamaya nagmamadali ka na umuwi. Yun din ang akala ko. Kasi yun yung araw na ibinigay sa ating palugit ni Lolo. Pero hindi ko akalain na matatapos kaagad ang misyon na yun. Ano yung naaamoy kong malansa? Ang baho mo naman, Paing. Ano ba yung nasa damit mo? Dugo ba yan o putik? Parehong dugo at putik ang nakikita mo. Sige na, matulog ka na. Maya-maya gigisingin na lang uli kita. Muling nahimbing si Tatong. Samantalang itong si Paing ay naligo ng maaga sa balon malapit sa tahanan ni Nick. Makalipas ang ilang oras, dahan-dahan ang sumisikat ang araw at hindi na nakatulog si Paing dahil sa mga pangyayari. Maya-maya pa'y kusa nang nagising itong si Tatong, pati na rin ang pamilya ng may bahay. Wika pa ni Nick sa dalawa habang sila'y nakaupo sa may balkonahe. Bakit parang bis na bis ka na yata, Paing? At medyo basa pa rin yung buhok mo. Maaga ka bang naligo? Sambit na wika naman ni Paing sa pagtatanong na iyon ni Nick. Oo Nick. Sa katunayan magpapaalam na rin kami sa iyo ngayong araw na ito. Babalik na kami sa aming tahanan. Tapos na kasi ang aking misyon. Ha? Tapos na ang misyon mo? 1 araw pa lang kayo rito. Magmula nang dumating kayo kahapon. Paano natapos mo kaagad ang misyon mo? Hindi ko na malaya na umalis ka rito kagabi. Basta Nick, mahirap ipaliwanag. Ang mahalaga tahimik ng lugar ninyo. Sabat na wika naman ni Tatong sa usapan ng dalawa. Madaling araw pa nga lang ginigising na ako. Para magpaalam daw ngayong araw na ito. Paano ba yan, Nick? Maraming salamat ha. Kumain muna kayo bago umalis. Kahit na magkape man lamang. Hindi na Nick, sa bahay na lang siguro. Sapat na yung pagpapatira mo sa amin dito. Ni hindi na nakapaganda ng kanyang sarili itong si Tatong, ni kahit maligo man lamang o kaya ay magmumug. Nagmamadali silang umalis sa tahanang yun na muling naglakbay pabalik ng kanilang bahay. Sa ilang oras na nakalipas, dinatnan nila sa tahanan si Lolo Atong nakaupo sa may tumba-tumbang upuan na ginagamit ng mga matatanda. Bungad na wika pa nito sa kanila habang nagmamano ang dalawa. Kamusta naman ang misyon mo, Paing? Wala pang 3 araw. Mukhang napakabilis mo naman yatang nagawa. Wika ni Paing sa pagtatanong ni Lolo Ato. Oo Lo. Nakipagsanib pwersa ho ako kay Beno. Nagtulungan ho kaming dalawa at hindi ko nga ho akalain na ganoon lang kabilis yun. Pero sino ho ang mga taong nandito, Lo? Ano hong ginagawa nila rito? Sunod-sunod na pagtatanong ni Paing habang pinagmamasda ng mga taong nanduroon na animoy may dinadalang karamdaman. Muling wika pa niya sa kanyang lolo habang nakatingin lamang ito, subalit nakangiti sa kanya. Lo, baka ho pwedeng makakain muna kami ni Tatong.
At maya-maya'y makatulog rin. Wala pa rin ho kasi akong tulog magmula nang sinimulan ko ang misyon. Hindi ka pa maaaring magpahinga. Ang mga taong nandirito ngayon sa tahanan, kinakailangan mo silang gamutin sa lahat ng kaparaanan na itinuro ko sa iyo upang masimulan mo na rin ang panggagamot. Sabat na wika naman ni Tatong habang nag-uusap ang dalawang maglolo. Lolo Ato, wala pa hong pahinga yan si Paing. Hindi nga ho siya natulog kahit na ilang minuto man lang. Tapos papahawakin nyo na ng pasyente. Maawa naman ho kayo kay Paing. Huwag kang maingay dyan, Tatong. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Mas malakas pa sa kalabaw yang si Paing. Humihingi ng tulong ang pamilyang ito dahil sa panggagambala ng mangkukulam. Alam nyo naman sigurong hindi na ako nang gagamot. Ang malas mo naman, Paing. Sakto pa na dumating ang pamilyang yan. Wala tayong magagawa, Tatong. Pinasok ang tungkuling ito, kaya kinakailangan kong gampanan. Sinimula ni Paing ang panggagamot sa pamilyang yun sa kadahilanang magmula sa kanilang mga magulang hanggang sa mga anak ay pinapasakitan ng mga mangkukulam. Matapos niyang magusal, pinasanib niya sa katawan ng mga mangkukulam at ang bilang ng mga ito ay nasa 6. Sambit na wika pa ni Paing habang pinapasakitan ng mga iyon sa pamamagitan ng mga usal at ang lahat ng mga itinuro sa kanya ni Lolo Ato. Maya-maya pa sa hindi inaasahan ni Paing, kahit na wala ang kanyang pahintulot, ay biglang sumanib sa kanyang katawan si Benno. Paing, ipagpatawad mo ang bigla kong pagsanib sa iyong katawan. Gusto mo bang ako nang pumaslang sa kanila? Kagabi pa ang huli kong pagkain. Nakakatakam ang mga kaluluwa ng mga mangkukulam na ito. Nakakaramdam na ako ng kabusugan kapag naaamoy ko ang kanilang kaluluwa. Benno naman, bigla-bigla kang pumapasok. Nasa gitna ako ng panggagamot. Hintayin mo na lamang na paslangin ko sila. At pagkatapos nun, ikaw nang bahala sa kaluluwa nila. Basta wag mo na akong pakialaman sa panggagamot kong ito. Ipaubaya mo na lamang sa akin. Masusunod, kaibigan. Maghihintay ako. Ipinagpatuloy ni Paing ang kanyang panggagamot hanggang sa patuloy na nagsalita ang mangkukulam at nagmamakaawa ito sa kanila, lalo na habang nakikita nito si Benno sa kanyang katauhan. Parang awa nyo na. Titigilan na namin ang pangkukulam sa mga ito. Matapobre kasi sila. Palibhasa maraming pera. Sinubukan lang naman naming mangutang sa kanila pero ni hindi man lamang nila kami pinansin. Dahil lang ba doon ay kukulamin nyo ng pamilyang ito? Magsumikap kayo. Hindi yung kapag hindi kayo pinautang, gagawan nyo na ng hindi maganda. Palibhasa may kakayanan kayo ng kaliwa. Kalasin nyo ang lahat ng ginawa nyo sa pamilyang ito. Dahil kung hindi, sisimutin ang kaluluwa ninyo ng gabay kong tikbalang. Hindi na namin maaaring alisin. Paslangin nyo na lamang kami at pagdurusahan na lamang namin ang aming ginawa sa kanila. Masusunod ang kagustuhan ninyo bilang kabayaran sa inyong kasamaan. Madaling pinaslang ni Paing ang mga mangkukulam gamit ang malalakas na usal at paggilit sa mga liig nito sa pamamagitan ng espiritual na pamamaraan. Sambit na wika pa ni Benno habang muli itong dumidighay dahil sa kabusugan sa mga itim na budhing kaluluwa. Salamat, Paing. Mas lalo akong lumalakas kapag nakakahigop ako ng mga ganitong kaluluwa. Ipagpatuloy lamang natin ang ating pagsasanib puwersa at tinitiyak ko sa iyong walang makakatalo sa atin bilang sa iyong katauhan na si Paing at ang iyong kaibigan at gabay na tulad ko na Haring Tikbalang. Okay mga kahiwaga, medyo may pagka-creepy yung tikbalang. Parang naghahalong itim at puti yung tikbalang. Kasi mabait naman siya dun sa mababait sa kanya. Pero ang iba lang dun
Bakit yung mga kaluluwa pa ng aswang at mangkukulam yung ginagawa niyang pagkain? Hindi kaya balang araw ay maging katulad na rin siya nun? Kung baga kung hindi niya yun makokontrol, baka dumating yung panahon na pati siya masama na rin. Yun lang yung opinion ko sa kwentong ito mga kaiwaga. Shoutout po pala kay Ma'am Karen from Japan. Ma'am, marami pong salamat sa super thanks. Sobra-sobra na po yun sa maagang pamasko. At ingat na lang po kayo lagi dyan sa ibang bansa. Advance Merry Christmas po sa inyong lahat. At kung may komento ka sa kwentong ito, maaari kang mag-comment dyan sa baba. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan, pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kahiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga. Simulan na natin ang